sa panimalay tumanday kaga padayon ang Bible study dito, no? Buligan ta pangamuyo na ilang panimalay mabuksan ang ilang paghangop kaga pag-insindi sa pulong sa Ginoo. Praise God. Kay once nga ang tao sirado ang iyang una-una pagtagipusoon sa pulong sa Ginoo. San ano pa naton katudlo, san ano pa naton mapa-insindi, no? Nabulagan gihapon sila. Pero kung dalon ta sa pangamuyo, mga kauturan, sa Diyos wala sang imposible. Mahimo sa kadlaw, insindihan nila ang pulong sa Diyos. Kamay man sa atong ginahimo karon nga gabi, ang aton masami nga ginahimo kada Biyernes, ari kita sa simbahan, amuning maayong mga ginahimo naton sa atong kabuhi, ang yara kita sa sulod sang simbahan. Amen. Praise God. Isang una natong kabuhi, nangin kaangay man sa mga taong di nga tinuohon, mga taong nga walay panahon sa pagsimba kag pagpamati sa pulong sa Dios. Ang atong luyag, ang atong gusto, amo siyang natuman, kag ang Ginoo wala na sing panahon sa aton, bangod wala kita sing oras nga magpamati sa iyang mga pulong, bisan mga pagdayaw, bisan mga pag-amba para sa iya, mga kauturan, wala kita. Pero salamat sa Ginoo, kagin pangita kita, kagyari karon sa kuan kita, kagin dala sa Ginoo sa church, kaya ang purpose sa Ginoo, amo ini, ng atong kabuhi, tagaan niya sa maayong nga direksyon. Itudlo niya kita sa saktong dalanon. Praise God. Tagaan niya kita sin walay bayad nga kanwasan. Kag madamo ka nga mga butang halin saya nga subong ang tanan niya taha magakinahanglan sini. Gani isa ka pribilehiyo sa aton nga kita ya nakakilala sa Ginoo. Gani ang atong pagkilala, himuon naton, padayonon, paagi sa mga pag-alagad, himuon naton, kay ini kabubuton sa Diyos sa atong kabuhi. Praise God. So, sa siling ko na, no, magpamati kita liwat sa pulong sa Ginoo, kung ano man ang tulunan, nga ginaaman sa aton, pamatian naton, kag hindi lang naton pamatian, pagkatapos nga nabatian naton, sundon ta kag himuon sa atong kabuhi. Praise God. Ay wala sang laygay nga nagikan sa baba sa Dios nga malain, kundi ang tanan mapuslanon, ang tanan maayo. Gani kung atong sundon kag himuon ang laygay sa Dios, kita ang magabenepisyo sini sang mga maayong butang nga nasulat diri kag ginahambal sa aton. Praise the Lord. At naman siling praise the Lord. Praise the Lord. Siling sa Lucas kaina 10:29, nagpamangkot diri ang may nalamon sa kasubuan, lawyer. Siling niya, sino pala ang akon? Okay. 10:29. Nakita niyo dira? Siling sang lawyer, sino bala ang akon isig katawo? Praise God. So ang isig katawo, amo na siya makauturan ang aton nga neighbor. Praise God. Kasilingan sa Ilonggo. Sakto? Okay. So kita tanan may mga kasilingan. Amot silingon anang lapit sa aton. Praise God. Ang inang lapit sa aton, amo na silang tupad balay naton. Mga kasilingan. Wow. Gani, ining mga kasilingan naton, mga kauturan sa sini nga gabi, may ara kita mga katungdanan. No? Kung makita natin sila pagkaaga pagbugtaw naton, paupod naton, istorya naton, kag kung ano pa man ang tinion nga makita ta sila, ibutan ka sa atong una-una nga sila or kita may ara katungdanan sa ila. Praise God. Hindi lang bilang kasilingan, kundi may ara pagid mga katungdanan na dapat natong himuon. So muli atong topic karong gabi, mga katungdanan sa kasilingan.
Ang tanan nga may kasilingan magsiling praise the Lord. Praise God. Basaw na kon ang ginasiling diri parte sa kasilingan. Sa Tagalog, ang kapitbahay ay tumutukoy sa taong nakatira malapit sa iyong tirahan. Kadalasan, sa parihong komunidad o lugar. Ang relasyon sa mga kapitbahay ay maaaring maging mahalaga dahil maaaring magtulungan ang bawat isa, lalo na sa mga oras ng pangangailangan o emergency. Ang magandang pakikitungo sa kapitbahay ay nagpapalaganap ng pagkakaisa, kapayapaan at maayos na pamumuhay sa komunidad. Ang pagiging mabuting kapitbahay ay kadalasan nagpapakita ng respeto, pagtulong at pagsaalang-alang sa mga pangailangan at relasyon, pangailangan at espasyo ng iba. Ang nang ginasiling diri, mga kauturan, nanungod sa kasilingan or neighbor. Gani sa sining nga gabi aton talakayon kung ano ang katungdanan, mga katungdanan naton sa aton kasilingan. Praise God. Una, ihambal ko sa inyo nga hindi kita magbutang sa atong una-una nga wala kita nabot sa ila. Praise God. Sinong nakahibalo nga ang imo balay, no, may ara ka katupad, kadamo nga mga katupad, wala ka nag-una-una, nga may ara ka katupad nga mga balay o tao sa imong palibot sa ulihing nga mga tinion. Kagyari karon sa wala mo ginauna-una, nag-abot ina sila sa imo nga tupad. Praise God. So mahimo nga sila gimbutan dira siguro inatanan kabubuton sa Dios or may plano ang Dios kung ara sila sa atong mga katupad, no? Nanging katupad sa atong panimalay. Praise God. Ang pamangkot, may ara bala kita katungdanan. Praise God. So amo ning aton talakayon karon nga gabi sa sinang mga ginasiling naton kasilingan. Siguro hindi mo maisip ang imong kasilingan or makasiling kita nga makita naton sila, no? Adlaw-adlaw para nung ilang ginahimo. Praise God. Kung gahimo man sila maayo sa imo o sa akon, makasiling kita, praise the Lord. Salamat gid tagaan mo kami, Lord. Sa kasilingan nga matarong kag mabuot. Pero paano kung gitagaan ikaw sa kasilingan nga pasaway? Samtang ikaw Kristohanon. Sini sa Biblia, hindi pwede mag-upod ang mga believers sa mga unbelievers. Ya, ang yara sa kadulom, kag ang kapawa. Sini sa Biblia, wala sila labot. At siningon wala hilap tanay, may gap mga kauturan, o relasyon ng paghahambalan, no? Kay bangod sila hindi para sa aton nga nagasimba, sila wala, dako ang diferensya. Pero kasilingan naton sila mga kauturan. Gali sa sining nga gabi, amo ning aton tagaan sing pagdili sa pagpamati ang mga katungdanan, no? So siling diri, may ara kita ginatawag katungdanan or duty sa ila. Praise God. Ang aton katungdanan ini makita mga kauturan, no? Sa ginasiling sang pulong sa Dios. Gani sa sining nga gabi, hindi lang nga sila aton kasilingan, kundi may ara kita duty or katungdanan sa ila. Praise God. Kung ato lang pahon ang ilustrasyon, diri sa Lucas 10:30, pakita natin dirang ilustrasyon. Subong nga kita may katungdanan sa atong mga kasilingan. Si Jesus nagsabat sa lawyer, sining nga may isa ka tao nga nagapakadto sa Jericho halin sa Jerusalem
Sa nagalakat siya sa dalan, ginbanggaan siya sa mga buyong. Magsiling kita buyong. Buyong. Sutil. Ano pagid? Di maayo ng mga tao. No? Buyong. Tawag sa ila. Praise God. Karon ining tao nga nagalakat pakadto sa Jericho, binanggaan sa mga buyong. Praise God. Kag sang gimbanggaan siya, sining sa mga ilustrasyon diri, gin sa puti, gin bakol. Ini nga tao nga wala man gani naghimo sa kung ano basta galakat lang natripan sa mga buyong. Gani gin bakol siya. Kag ang ara sa iya, kung ano man ang ara sa iya lawas or dala, gin pangkuha. No? Kag mahimo pati ang iyang bisti, bahan pa siya. Kay bangod basta buyong gani niya tanan lalas. Kung gusto nilang kuhaon. Kagluwa sila, ginbakol siya, antes siya ginbayaan, daw mapatay siya sa kasakit, no? Na napatsagan niya siyang lawas, siyempre bakulon ka, pagkati amo nang gibayaan siya nga daw mapatay na. Nagabot ang tinion, may isa ka pari o saserdote nga nagalakat man padulbog sa ginagyan sining ginbakol nga tao. Pagkakita sa saserdote, sa kalambot, nga ang tao nagahigda abi, na sining diri, lumapatay na, huwag sa magdiretso kundi naglikaw siya sa lain nga dalan. Praise God. Huwag ito pagsapaka ang tao nga nagaligid sa dalan. Wala ni maliguro nga hindi mayong sitwasyon. Pagkaabot pagit sa isa ka tinion, may isa naman katao nag-agi. Dra man gyapon maagi sa tao nga ginbakol sa mga buyong, ang Levita. Pagkakita sa Levita, lapit na siya sa tao, huwag sa magdiretso, kundi naglipas siya sa lain man nga dalan. Gabit sunod yang saserdote. Praise God. Paglipas naman sa tinion, may isa naman katao ang nag-agi, dira man sa gitumbahan sang tao nga ginbakol sa mga buyong. Kag amo ini siya ang Samariahanon. Pagkakita sa tao nga Samariahanon, nagpalapit siya sa tao nga ara sa duta, kag ang unang reaksyon niya amo nga naluoy siya. Praise God. Sa aton pa, insaktong ginabatsagan sini nga tao, sining Samariahanon, kag luwas nga naluoy siya, ginbuligan niya ang tao nga makaluluoy. Praise God. Ginkuha niya iyang lana, ang iyang alak or wine, para ibanyos sa mga pilas. Grabe kurong mga kasakitan, bagras, ang nagyala, kaging bakol siya. Siguro may dala siya, kaging haplasan niya sa lana kag wine, ang mga pilas, kag insamburan ang mga pilas sa inugsampol para mahimo ang mga pilas niya na magpadayon sa dugo o nanuman. Kag iyang ginhakwat ining tao, kag ginkarga sa hayop mismo, no? Sa iyang hayop. Kag gindala ini niya sa dalayunan. Dalayunan. Praise God. Sa gindala dito, ini nga tao, ginpatatat niya ini nga tao sa dalayunan, sa atong pagimbulong, ginatipan, kaga gibilin. So hinabalik siya, kag nagdala siya sa 2 ka dinaryo. Ang 2 ka dinaryo, 2 na adlaw nga suhol sa minimum nga sweldo sa ultimo nga mga trabahante. So muna ang 2 ka adlaw nga sweldo ginhatag sa nagtatap sa tao nga ginbakol. Kag siling sang nagdala sa dinaryo sa nagtatap sa tao nga ginbakol, na kung may arap pagalastuhan, sa aton pa, kung may bulong pa nga balaklon, gastuhin lang ninyo. Himuala ang tanan. Para kaysa sunod kong mapagbalik, bayaran ko tanan ang inyong gingasto kung buling. Praise God. So sa sining nga istorya, sining nga Jesus sa luya, sino sa ilang nga tatlo ang matutuod nga isig katao sang ginbakol nga tao?
Sino sa ilang tatlo? Saserdote, bibita, Samariahanon. Ipamangkot ni Jesus ang lawyer. Praise God. Anong sabat sang lawyer? Siling niya, ang tuod nga isikatawo sang gimbakol nga tao, wala sang iban, amuang Samariahanon. Siling ni Jesus, sa lawyer, makauturan, lakat kaghimua sang subong. Okay. Ang Samariahanon, naghimo siya sa iyang duty. Sino ang iyang gibulikan? Ang tao nga nagakinahanglan sa bulig. Siya ang magtutuod nga kasilingan sa ginbakol. Ang tugo ni Jesus sa lawyer, lakat ka kaghimua. Ini nga mensahe, hindi lang sa lawyer, kundi sa tanan nga nakakilala nga siya may kasilingan. Kamay naton, may mga kasilingan kita nga ara lang lapit sa aton. Kag ang siling ni Jesus, himua ini. No? Ang ginhimo sang Samariahanon. Himuon ta ang atong katungdanan sa atong kasilingan kung ano man ang kinahanglan nila. Amo nang aton katungdanan. May ara kita katungdanan sa aton tupad balay. Makabatas bala kita nga ang aton tupad balay, kung way-waay gid sila, ikaw may ara, hindi ka bala makabulig, bago may ara ka. So amoy na yung makauturan, kung anong ara sa aton, pwede naton i-share sa aton mga kasilingan. Praise God. Kaya nga man, pag-abot ng adlaw, kung may kinahanglan ka sa ila, magabulig siya sa imo. Kaya nga, ginuligan mo sila sa una. Siling sa Biblia, kung anong ang aton ginatanong, amo man ang aton animon. Praise God. Kung naghimo ang isa sa malain, sa iya isig kapariyo, ang iyang isig kapariyo, hindi gina maghimo sa maayo, kundi malain man. Gani, siling sa Biblia, kung kita mga maayo, bangod ara na kita sa Ginoo, nagalakat sa dalanon sa Ginoo, kung may ara nagahimo sa malain sa aton, hindi ta pagbaslan sang malain, kundi ang maayo gihapon. Kaya nga, siling sa libro sa Mateo, kita amo ang suga sang kalibutan. Ang suga, kinanglan magasiga. Kag ang iyang pagsiga makita sang yara sa kadulong. Amo ng mga nagahimo sang malain. Praise God. Sining ni Jesus, amo ang kapawa. I am the light of this world. Ba? Siyang kapawa, sining kalibutan. Kag kita, mga anak, sa atong Ginoo. Kag kung mga anak, niyan mga sumulunod, mga manunubli, sang mga buhat nga ginhimo niya. So anong mga buhat nga ginpakita sa atong Ginoo? Mga maayong mga binuhatan. Praise God. Kag kung ano kunong amay, ano man ang mga anak. Sinong anak? 1:12 sa Juan, gitagaan kita kahom nga mangin anak sang Dios. Praise God. So gani ang Kristohanon, amo ang maayong mga tao nga nagakabuhi sa kalibutan. Ang mga tao, mga uturan nga nagtulubo sa pag-alagad, kag nakabati sa pulong sa Dios. Mga laygay nga halin sa brang kasulatan, ang ilang nakuha, kag in-adapt sa ilang kabuhi, gani nangin matarong sila nga mga tao. So imintin ang kabuhi nga matarong. Paagi sa mga binuhatan, ipakita naton. Praise God. Nga maayo kita. Bangod ang Dios nga aton ginalagad, maayo siya. Praise God. Hindi lang ang iyang katason, maayo. Ang iyang katahon, maayo. Kundi ang ginatanaw dira ang mga binuhatan. Ang mga ginhimo, amo nang maayo. Mga kauturan nga dapat tularan sang madamo. Gikan sa aton nga Ginoo. Antara mo siling, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kag siling pa, hindi lang kita may ara katungdanan, kundi may ara pagid. Niya ginasiling ang Biblia. Yang aton katungdanan is higugmaon ang aton kasilingan. Praise God. Hindi man po di nga higugmaon ta tuto sa piyak na barangay. No? Siyempre ang lapit sa imo. Kay katagwaan na lang kamuda.
Nakaistoryahan na lang kamo dira, oras sang panglaba, yung anay pa kamo. Praise God. Magpanilig ka, panilig man siya. Makauturan, pero hindi lang kamo mag-asikana yapok ha. Panilig lang. Kung silingon, tuparay lang kamo dira, mga kauturan. So ang duty mo sa imong kasilingan, mas kita kasilingan, wala niya siling pro pamilya lang. Basta tupad balay mo, kasilingan mo na, utod mo, pamilya mo, friend mo, o nanuman mga kauturan, kanya tao, basta katupad balay mo, kasilingan mo na ang imong duty sa ila, ang mga higugmaon. Praise God. Nakuha ba ninyo nga higugmaon? Ang iyong katupad? Kung nagani nga kung Kristohanon, hindi ta mga away. Kung mga away ta, hindi na ta kabalo maghigugma sa atong isip kapariyo. Kinanglan magpabuot-buot na yan. No? Praise God. Hindi ta maghimo sa kung anong kalakasan, kung kahon kita sa atong palibot. No? Isang buot ka na gani, ginakontra ka pa. Ano pagit-ayhan? Kung maghimo ka sa daw, hindi namin sa ilang panulukan. Praise the Lord. So, ginasirin rin sa Matthew 5:43, higugma ang imo isig kapariyo. Praise God. Sugo na yan sa aton Ginoo. Hindi si pastor, no? Eh, ang tao yan may mga kapaltahan. Sa totoo lang, makabati sa pulo sa Diyos. Kung hindi niya nagustuhan, hindi yan na pagkatunon, no? Amin na siya po sa totoo, labag na sa iyang ratsyago na ginampar sa pulong sa Ginoo. Amo na lang tao, hindi tayo masaligan, hindi tayo pagsaligan. Kasi siling sa Jeremiah 17, no, ang nagasalig sa tao, pinakamalaot. Praise God. So, hindi ka magsalig sa atong ugalingon, sa ating isig kapariyo. Kundi, no, sundon na lang ginasiling diri, siling sa Ginoo, praise God, nga higugmaon, ining aton isig kapariyo. Praise God. Mahimo tayo hindi. Sa banta ninyo. Kung nabudlay, tunan mo. No? Eh, kung natunan mo nga maghigugma sa imong isig kapariyo, hindi ka na nila pagkontrahon. Hindi ka na nila pagdalukan. Hindi ka na nila pag-disayrihan. Mangayo ka bulig, no? Sa nagkapanangayo ko nakita nila nga kinanglan mong bulig, sila na lang mismo voluntad magpalapit kag magbulig. Kaya nga man, nakita nila nga maayo ang imong hinhimo. Maayo ka sa ila. Praise God. Abi yung pagkakristohanon, no? Hindi simple. Ang ginatanaw diri ang mga binuhatan natin. Hindi lang sa titulo ng Christian. Ang isa ka tao, kundi makita gid ang testimony nga buhi nga siya ginbago sang matuod, no? Sa Dios. Praise God. So aton higugmaon ang aton isig kapariyo sining sa Roma. Yara ka Bible 13, kapitulo 13, versikulo 10. Nagasiling ang gugma wala nagabuhat sang malain sa isig katawo. Busa ang gugma amo ang katumanan sang kasubuan. Kita nyo? Once kung may gugma, ikaw sa imong isig kapariyo, wala ikaw nagahimo sang malain. Kaya gugma guys, siyempre, si Jesus Christ naghigugma, nagpakita sa sang maayo. Tanan nga maayo, gipakita niya sa tao. Praise God. Pero hindi ang tanan niya tao, pakita niya sa maayo, sa iyang gugma, no? Hindi ang tanan na bless. No? Namuot. May mga tao nga, no? Bisan ano ka nami, ang ginhimo, hindi pagpagpatunon. Right. Pero katungdanan naton, himuon ta lang, nagugmaon sila. E once nga naghimugma kita sa ila, why kita gihimo sa malain sa ila. Mula ng atong papel, mga kauturan. Subusa, ining paghigugma, nga ipakita ta sa ila mga kauturan, hindi niya simple lang ang paghigugma. Kundi paghigugma nga dalom, no? Praise God, dalom ang dulot. Dako ang binuhatan. Maayong resulta. Amo nang tuod nga gugma. Sila sa Leviticus 19. 19 verse 18. Dili ka magtimalos o kung magtago sang bisan anong dubot batok sa imo anak sa imo katawhan, kundi higugmaon mo ang imo isig katawo subong sang imo kaugalingon. Ako amo ang Ginoo. Hindi simple nga paghigugma. Siling sang gimbasa naton, ang paghigugma
nga ipakita mo sa ila subong sa imong kaugalingon. Kung sinabi kung paano mo ginigugma ang imong kaugalingon, ano man ang paghigugma mo sa imong kasilingan. Praise God. Ang pamangkot, budlay himuon. Ili? Mahimo ta, hindi. Mag-insert na, Lord. Mga muyo ta, Lord. Buligi kami na mahimo namon ang ginasiling nimo. Kay sino naghambal sini kay gumaon ta nga aton kasiling kaangay sa atong kaugalingon. Praise God. Ang Ginoo. Sino ginsingganan? Siyempre, ang Ginoo mo naghambal, ang taong ginhambalan sini. Umaling sa una, sa subong, pati kita ginambalan sini. Nga kung magigugma kita sa ating isig kapariyo, higugmaon ta sila kaangay sa atong kaugalingon. Praise God. Love your neighbor as yourself. Sabi no? Kaya mo nagali makauturan kung nainsindihan tagali ang atong papel sa ating mga kasilingan. No? Kag kung way ka nakaibalo sini, himuon mo ang ginasiling diri. Kung nabatian mo man, himuon mo gihapon. Praise God. Sinong magahimo? Siyempre tanan kita. Tanan kita nga nakabati sini kay ara kita sa Ginoo. Amo ning ginhambal sa Ginoo sa aton. Praise God. So, ang katungdanan sa isa ka Kristohanon nga iyang higugmaon ang iyang kasilingan kaangay sa iyang kaugalingon. Praise God. Kung paano mo gin atahom ang imong kaugalingon, gin palangga, gin pakaon, gin pabistihan, gin painom sa vitamina, kag kung ano pa man para mag-healthy siya. Praise the Lord. Grabe, no? Pero ang ginapakita dire, relasyon sa atong isig kapatid. Kung ginay palangga mong imong kaugalingon, palanggaon mo man ang imong isig kapatid. Praise God. Tibudlay himuon kung tawhanon lang nakabuhi. Sa tawhanon niya kabuhi. Pero bangod ara tayo sa Ginoo. No? Ginhimo na ni. Ginigsampo na ni Jesus Christ sa iyong kabuhi. No? For God so loved the world. Ginigugma sa Dios ang kalibutan. Kaginhatag niyang bugtong anak sa bubos sa kalibutan. Sa ginhatag ang iyang kabuhi, ang anak sa bubos sa kalibutan, hindi ang tanan nagkagusto sa iya. Siling sa Isaiah 53, verse 3 to 5, or 7, no? Ang tao, grabe no? Why gid na namian magtulog sa iya? Praise God. Pero ginbata sa Ginoo ang tanan yung mga kasakit, ang mga palasano yung mabukat, ang mga sitwasyon yung mabudlay, ginpasaan ka ginako niya, nga kuntani kita ang magahimo sila bangod sa atong mga paglapas sa Dios. Pero ang Ginoo naghimo sini para sa aton ginako ng aton mga kapaltahan nga nahimo sa bangan sa Dios. Nga kita ang takos nga sinutan kag ilansan sa cross. Pero ang Ginoo naghigugma sa aton kag ginako niya, gintubos niya ang aton mga kasalanan kag nanimatay sa cross. Lamang mapaagay ang iyang dugo agud mapatawad kita sa aton mga kasalanan. Kaya iyang dugo ang makapatawad o makatubos sa ating mga kasalanan. Amo na nga ang Ginoong makauturan, praise God, grabe ang iyang pagigugma sa katawhan. Sining sa Biblia, ang Ginoo nagkari sa kalibutan, hindi para sa mga matarong, kundi sa mga malaot. Kaya kung puro na matarong, naapa siya magbalik sa kalibutan. Pero bangon ang kasulatan, sanglit ang tanan nagpakasala, nawataan sa imaya sa Ginoo. Kag magapadulong sila sa kamatayon. Muna nga gihingagaw. Nagkaring atong Ginoo, ginrescue kita. Paagi sa gugma sa Dios, ipadala niyang yung bugtong anak. Praise God. Kumbaga, ang tagalangit na naog, diri sa duta. Kaya ang kasilingan sa langit, amuning duta. Ipadala diri ang bugtong anak, nagkadto sa iyang mga abyan niya ginahigugma. Amo ang mga malaot. Kumbaga, kasilingan kita sa atong Ginoo nga gintatap, no? Ginpatawad, ofiran sa maayong palabuton sa atong kabuhi. Praise God, kaluwasan. Tanan ginhimo niya. So, amo man ini makauturan ang ginahambal sa atong kagulaman nga
ang paghigugma mga kauturan kung ara sa aton, no? Wala gid sa mabudlay. Ina kung may paghigugma nga aton tagipusoon sa aton isig kapareho. Hindi na natin makuha nga magdumot, mahisa, praise God, maglait, mambuli. Hindi na nakasarang or hindi na natin mahimo ang maghimo sa kung anong kalakasan patok sa kanya tao. Praise God, kundi ang maayong mga buhat, amo na ina siyang ginapakita ta bisan malain pang mga tao. Praise God, di ta magtanong sa kadumot kag malain nga mga tinutuyo sa atong tagipusoon. Isa ka eskriba namangkot siya. No? Namangkot siya sa aton nga Ginoo. Sila niya, ano pala ang nahaunang sugo sa tanan? Namangkot niya ang Ginoo. At si Jesus nagsabat. Ang sabat sa atong Ginoo, ang nahauna, amo, pamating o Israel, ang Ginoo nga Dios naton, ang Ginoo isa. Kaghigugma ang Ginoo. Kaghigugma ang Ginoo nga imo Dios. Sa bugos mong tagipusoon, sa bugos mong kalag, kag sa bugos mong huna-huna, kag sa bugos mong puso. Ang ikaduha, amo ini, sining Jesus, higugma ang imo isig katawo, subong sa imo kaugalingon. Wala na siyang iba nga sugo na dako pa sa ila sini. Praise God. So, ara sa dako nga sugo, no? Ining duha ka dako nga sugo na apil ang sugo nga nagasiling higugma ang imo isig kapareho. Kaangay sa imo nga kaugalingon. Praise God. So kung mahimo nato nini una nga sugo, higumaon ta anay ang Dios. Sa bugos sa atong puso, una tagipusoon kag kalam. Kay once mahigugma ta ang Dios, masunod na lang kagalo na ta maghigugma sa aton isig kapareho. Hindi po di nga higugmaon mo ang Diyos, sino ginadumtan mo ang tao. Sala na. Praise God. Kung ginahigugmat ang Ginoo, sa bukos naton nga kalag, niyan, makahibalo kita maghigugma sa aton isig kapareho. Kung nahimo nato ini puno sila sa Biblia, wala na sa iba nga sugo nga dako pa sila sa ila. Praise God. Kay dalagko na ni nga sugo eh. Dua ka sugo makita natin sa bagong katipan. Pero dalagpo nga sugo. Kung silingon ara na dirang napulo ka sugo. Sa daan katipan, may ara kita pulo ka sugo na basahan. Individual. Ang ginambal dira ng mga sugo. Pero damo gihapon ang malinapason. Diba? Ay ba ni kasaulosan pulo ka sugo sa daan katipan? Pulo eh. Praise God. Amo na nga naghimo sugo ang atong Ginoo nagduha, pero dalagko na ni nga sugo. Ang siling nga dili mapatay sa dang katipan, naapid na da sa duha ka sugo nga dalagko. Duha na lang. Higugma ang imong Dios sa bukos mo puso, kalag, tagipusoon. Ang ikaduha nga sugo, love your neighbor. Praise God. Kaya kung natuman tani ang duha, nga ginigugmatan Dios, ginagpatan ko galingon, hindi na tayo pala magpatay. No? Kaya kung nagsubo sa Old Testament, hindi na mapatay. Pero kapatay, gihapon ng tao, kaya nga wala ginigugmang yung isig kapareho. Gahimo gihapon sa malain sa yung isig kapareho. Pero kung ginigugma sa tao, ang yung isig kapareho, no? Kaya itong mga pagpatay, pagpangawat, no? Kaya araw na sa lawi. Sa dakong asubo sa Ginoo, mga kautulan. So, amin na siya, ang tunan natin sa atong kabuhi, na kay balot ay maghigugma. Subo nga ang Diyos, hugma. Praise God. Salamat ng Diyos sa atong ginasimba, kaginalagad, Diyos siya singugma. Praise God. Kung ang gugma nga ara saya, nagliton sa aton, ang mga tao nga may gugmang tagipusoon, wala ina sing kontra, wala sing kaawayon, wala sa malain yung mga handom, nga natanong sa iyang tagipusoon, o kung sa iyang muna-muna, kundi ang kaluoy, ang pagbulig, ang pagsuporta, ang paghatag, bangod ang love, ara sa iyang tagipusoon. Praise God. So salamat sa Ginoo. Nawin yung ginapakita sa aton sa pulong sa Ginoo. No? Amo na nga ang tao sa Diyos. Kung sila man ang makristuhanon, nagakabuhin silang matarong.
Nagalakat sila sa dalanon sa Ginoo nga matarong inabangod sa ilang nabatian kag nabasahan sa pulong sa Dios. Praise God. Kung magpadayon sila nga magusisa sa pulong sa Ginoo, maangkon nila sa ulihi ang padya, no? Ang korona kabuhi, no? Korona sang kabuhi, crown of life. Ginaman sa Ginoo sa may adlaw kag eternal life. Ginaaman sa Ginoo sa inyong mga tao nga nagahimo sang maayo. Praise God. Sa muna ng Christian nga kabuhi, Christian life, maayo ini nga kabuhi kung pinsalunggit kag tuman. No? Kay ini nga kabuhi, iya sang aton Ginoo nga ginsunod naton. Praise God. Kag aton ini ginasubay. Intras na kakabuhi kita sa kalibutan. Praise the Lord. Hindi kita magbiya o kung maglisa sa dalanon sa Ginoo. Praise God. Kaya ang dalanon sa Ginoo maayo gid kung aton subayon. Ang patulungan sini hindi kalaglagan kundi magalambot ini sa padya o promisa sa Dios sa aton. Maayo kag matarong nga promisa sa Ginoo nagahulat sa aton. Praise God. Kung nga may langit, kung nga may ara salvation, kung nga makauturan may ara pagkuha sa makatawan sa Diyos din sa kalibutan, inaplano sa Diyos para sa tao nga nagahimo sa maayo. Mga taong matinuohon, mga taong nga nagakabuhi nga kaangay ni Jesus. No? Praise God. Kag wala nagahimo sang malain. Amo na silang mga tao nga gustong luwason sa Diyos. Napunan sa Espiritu sa Ginoo. Nagakabuhi nga balaan, nagakabuhi nga higpit sa tubangan sa Ginoo. Kag nagapadayon sila sa pagsimba kag pag-alagad dira sa Ginoo. Amo ini siyang kinahanglan subong nga ginapangita sa Dios. Ang mga tawo nga wanted, sila ang mga tawo nga worshiper. Praise God. Ting atong ginahimo, masabi nagasimba kita sa Ginoo. Ikaw ginapangita sa Dios. Sila ginapangita sa Dios basta simbahon natin siya. Praise God. Tanang sila, praise the Lord. Praise the Lord. Kag sila pa, dapat ipakita ta. O ipakita mo sa ilang si Kristo ara sa imong kabuhi. Praise God. Sila po kayo na kita among suga sa inyong kalibutan. Ang suga, amo na siya ang kapawa nga nagikan sa atong Ginoo. No? So ang kapawa ang ginasiling dire sa Matthew 5:16, amo siya ang maayong mga buhat natin. So ikiwan ninyo ang iyong kapawa pagi sa maayong buhat. Praise God. Sino ang atong pakitaan sa maayong mga binuhatan? Ang atong mga kansilingan, ang ibang tao. Kaya kung hindi kita magpakita sa maayo, yung binuhatan, why ka ginahimo ang atong katungdanan sa ila? Sa diin sila karon magakopya sa ilang mga binuhatan na maayo. Siyempre, sa nakita nila o nasundan nila, nga mga maayong mga nahimo, ginhimo. So, unahan naton ang kalibutan. Unahan naton ang yawa. Kaya ang yawa, mga kauturan, nagahimo siya sa mga buraton nga gustong kopyahon sa tao. Sundon sa mga tao, kagangiban na ulipo na nila. Pero may mga yara pa sa palibot ng mga tao na nagapangita pa sa maayo o kung mangin sulundan sa ila kabuhi, pamatasan. Praise God. So, unang pulong sa Diyos, kinanglan mabatian nila, kinanglan masiran sila sa pulong sa Ginoo, kag plus, no, ang imong kabuhi, galakat ka sa dalan, galakat ka sa kundin taho, no, makita ka nila, nabasahan nila ang imong kabuhi, kay ikaw amo ang sulat na ginabasa nila. Praise God. Kung nabasahan nila ang imong kabuhi, ang nabasahan nila maayo, yan, mabless sila. May makalipay sila nga may ara pagali mga maayong mga tao. May ara pagali nga makapaumpaw, no? Makahatag sa ila sang sulundan. Maayo nga sulundan sang kabuhi. Praise God. Kaginahimo. So muna nga atong kabuhi tipigan naman kung kaisa. Nga hindi lamang nga nagakabuhi kita sa kalibutan nga kasandaran. No? Malayo ina sa Kristohanon nga kabuhi ang nagakasandar, ang nagatanaw sa iya. Dapat mahamuot, praise the Lord, kay bisan pagani ng atong Ginoong Hesus, bisan maghimo sa maayo madako pang nasandad. No? Sa mga ginahimo niya, sa ginahambal niya, nagakasandad ang tao. No, ano pagid kita ng mga tao lamang kaginhimo sa Dios. Hindi ta masunod ang ginhimo ni Hesus nga, no?
Kung kita Kristiyano makakita siyang ginhimo, wala gid siyang sala ang ginhimo. Mahimo. Kaya hindi siya pwede maghimo sang balay. Praise God. Amo nang siling ang tanan niyang mga ginhimo mangin pagpakamaayo kung sani sa tagsa ka tao. Pero bangod ang yawa, no? Kontra niya ang maayo. Wala siya namuot sa nagahimo sang maayo. Praise God. Ang gusto niya lang tawon ang malayo nga binuhatan kay siya nayawa nagahimo sang malayo. Praise God. Yung mga tanga sa kalibutan nabutan sa tunga-tunga. Praise God. Kung hindi ang Diyos ang makakuha sa ila, ang yawa ang makagapos kag makakuha sa ila. So kadamo sa mga tao para sa palibot, makauturan nga nagakinahanglan sila sang Kristo sa ilang kabuhi gani sang sa pamaagi nga makita lang nila ang atong kabuhi nga maayo but sila makita sa Kristo na nga puntos, no? Praise God. Makakumbinsi na nga sa mga tao kay may iban sa aton nga na-convert, no? Nag-alagad sa Ginoo, nagbatod sa Ginoo, na wala man gani pagsiran gani sa pulong sa Ginoo, pero na-converted. Bangod may mga Kristiyano nga nakita sila sa mga batasan nga nami, mga convince sila. Pag nag-alagad sa Ginoo man, upod, no? Nag-upod. Praise God. Yan man sa ato, kung hindi ka kabalo mag-sugid sa may balita, hadlo ka mag-sugid, mag-share, himuan lang niyang maayo nga kabuhi, nga si Kristo makita sa imong kabuhi. Praise God. So munang siling, nga maayo nga kabuhi, nga ginapakita mo, amo na siya ang paghimo sa maayo nga mga binuhatan. No? Sa una, palaaway. Sa una, no? Gamo. Sa una, makauturan ang tao. No? Hindi na namian na niya si kaparyo. Pero kung gibago na siya, hindi na siya palaway. No? Wala na siya gahimo gamo. Ay silingon, bago na siya. So kung makita nila, nga munang kabuhi sa isa ka tao, no? May manamian gid ng mga tao. Bangod sa iyang batasan. Praise God. Kakang last mga kauturan, atong katungdanan ng mga tao nga sa palibot naton dalon tagid kay Kristo. Amen? Hindi ka mo mahuya, hindi ka mo mahadlok, katungdanan tani. Hindi ta magsiling, kailan sila. Hindi pa sila maluwas mo. Hindi ta man ang pamilya. Sala ng mga kauturan. Why hindi na luyag sa atong Ginoo. Nagkarin atong Ginoo para sa tanan, para maluwas kita tanan. Praise God. Siling niya sa Lucas, no? Hindi sa luyag ang tanan mawala, kundi ang tanan makadangat sa paghinulsol. Kinahanglan makahinulsol sila. Kinahanglan dalon ta si Kristo sa ilang kabuhi. Kinahanglan makonvince natin sila na mag-alagad. Praise God. Amo na nga bisan sa jutay nga tinion, kung may oportunidad, masya na gid siya sa pulong sa Ginoo. Kaya may katungdanan kita silang mga taong malaot. Diba? Ano ang siling mga kauturan dira sa libro sa Malakay, diba? Malakyas. Praise God. Sukton sa atong mga kamot ang dugo sa mga malauton. Kaya nga, why sila masugiran? Why silang mahambalan? Parte sa kaluwasan. Why sila kakilala kung sino ang Diyos? Praise God. Samtang mo inimbisyon sa Ginoo sa kalibutan ang pagluwas ng madamo ka mga katawan. So, obligasyon naton. Praise God nga hagaron ta sila pagkanto simbahan. Praise God tayo nga nag-share sa pulong sa Ginoo. Nga mahuya ka kag mahadlok. No? Bahala basta naka-share ka o nakahambal ka na. Diba? Hindi sila magpamati, kung hindi sila magmaton, ay importante na patian nila nga amo galing ng ginasyon. May kaluwasan, may Diyos, may langit, may imperno, kinahanglan ka mo maghinulsol, kinahanglan ka mo magpabautismo, kinahanglan ka mo magtuo. Tanan makauturan sa nibaluan nimo. Bisan laktod-laktod basta kinala sa Biblia imong ginhambal, ihambal. Ilay na mabatian tanan. Amen. Paano ta sila madala kung hindi ta sila pagpalapitan kag dalon sa Ginoo? Siling sa Proverbs 11 verse 30. The fruit of righteousness is a tree of life. And he that winneth souls is wise. Ang nagdaog sa mga kalag, mga maalam sa tubangan sa Ginoo. Praise God. Isa ka kalag ang atong dalon sa Ginoo,
ginaksa ang anghel ang nagakalipay. Sinong dalawang taong kalag? Siyempre, ang ara sa lapit na doon, unagit, ay sila lapit. Galing na lang sa ibang mga balay, ibang nga barangay, ibang nga lugar, kakang namigit pamilya mo. Sila isang kanta, kung naluwas ikaw, sugiri ang iban. Kay Jesus, atong Ginoo, sugiri sila kung paano ka naluwas. Kay balo ka, kung ano ang dalan sa kaluwasan. Pag kung ibaluan mong dalan sa kaluwasan, isugi mong dalan sa kaluwasan sa ibang naman ng mga tao. Praise the Lord. So, sining kagabi, salamat sa inyong pagpamati. Kabay, hindi lang maglapos sa dalungan ng pihak, kundi diretso sa tagipusor ang atong nakatiyan. Kaya hindi siya pagbuton sa Diyos na dapat himuon sa iyang mga sulibatag tulo. Ang pinakambal sa aton, ini pagbutot kong kanal sa Ginoo ay himuon natin. Kaya salamat, kamuyo kita, praise the Lord, natagaan kita kaisog, kusog, kapakod, na mga balon ka maghambal sa pulong sa Diyos sa ibang nga tao. Kahambal ang tao sa way pulos. Kahambal sa mga pulong makasala siya. Way sa mahaplo, way sa mahuya. Pero kung ihambal ang pulong sa Ginoo, kaluwasan di sa mga nakapangatin. Ang kanaman sila, praise the Lord. Palakpakan natin si Chika at si Amen.